Good morning. Good morning, Philippines. Hello, world. So, today is April 17, 2024. Araw ng Wednesday, araw ng Miyerkules. And time check, it's already 7:20. 7:20 ngayong umaga, ngayong araw. No? Again, I'm Oscar. I'm a millennial employee. No? So this is Millennial Memo, a stories of personal story of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Okay. So I'm going to share with you our accomplishments yesterday and our activities for today. So yesterday, we've conducted the UAT, user acceptance testing, for the digitalization initiative of our city mayor, particularly the streamlining of the processes in relation to specifically reimbursement, cash advances, and reimbursement, cash advance, petty cash. Yon, tatlo na yon. So, it was a productive and fruitful discussion yesterday. So, I think wala naman major problem doon kasi it has, the UI has the same interface sa procurement. No? So, wala naman problema doon. The process is the same. May lalaktuan lang na GSO. Yan lang yun. May lalaktuan lang na GSO. But, pagka nag-reimburse ka kasi, diretso ka ng reimbursement. And then, the tawag dito, OBR na kagad. Tuloy-tuloy na. Yun lang naman ang na-skip doon is yun nga. Yung sa GSO. But, we have encountered some minor challenges. No? And, we have received minor updates and minor requests and recommendations. Ang nakita lang namin nakakaiba doon kahapon is yung process ng GSO when it comes to the insurance payment to yung sa LTO and GSIS. Yun. So, yung system kasi namin logically is yung pay sa reimbursement, pay sa petty cash, pay sa cash advance is yung requestor / payee. No? For example, ang nag-request is yung boss, siya rin ang payee, di ba? Siya nag-reimburse. Pero iba kasi ang senaryo sa LTO and GSIS. Payee sila pero hindi sila nag-request, no? So automatically nagbabayad kami doon sa LTO and GSIS sa mga insurance ng mga sasakyan, no? Ngayon, sa ibang process naman sa procurement, ang logic doon para maging payee siya is supplier siya, tama? So ang mangyayari diyan, hindi naman siya supplier. Meron lang kami obligations sa LTO and sa GSIS to pay, no? But hindi sila supplier. So, mangyayari doon, I think we will be having a specific module for that purpose. No? Sa procurement kasi, ang payee is yung supplier. Tama? Sa reimbursement naman, ang payee is yung nag-request. So, that's the logic. Wala sa dalawa, yung LTO and GSIS. So, I think, yun, special scenario yun para dun sa GSO. Sa insurance sa sasakyan, sa insurance saka yung sa plaka, yung registration, no? And ano pa na-encounter namin kahapon, civil registrar. Hindi ko na maalala yung civil registrar kasi not totally sobrang minor, pero magagawa naman ng paraan yan, no? So, yun ang aming special case kahapon, yung payment sa mga ganong bagay. And ano pa bang nangyari?
kahapon ng umaga yun, no? So, kahapon naman ng hapon, we were invited by the Office of the City Engineer to be part of the inspection of the ongoing construction of Palayan City Hospital, no? Wherein ICT inspected the auxiliary of the hospital, the cabling, the network, in preparation for the turnover, no? Like what I have madalas ko na sinasabi, ICT is not just for systems, not for troubleshooting only, no? Hindi kami pang troubleshoot lang ng mga PC, printer, format. Hindi lang kami sa mga ganun. Hindi lang yun ang part ng ICT ngayon. So aside from repairs and troubleshooting, we also have this team with devs, collaboration with devs, partnership with the developer sa system, no? The LGU and the devs are working closely to have this kind of ERP, enterprise system, no? Nagpo-program, we are programming, coding. Yon, so dalawa, no? Repair, troubleshooting, software programming, system programming, web dev, ano pa ba? Ayun, infrastructure, yung sa hospital, no? Chinek namin yung circuitry, network na CCTV, and yung auxiliary. When we say auxiliary, yun nga, CCTV siya. And chinek namin yung linya ng internet. Together with Sean, our ECE. Ang ginawa namin, chinek namin per rooms kung may mga abang. May mga abang naman for TV. For TV. IPTV. Pero hinahanap namin yung abang para sa AP access points. Ngayon, kina-check namin yung mga ceiling. Wala kami nakita. Pero sabi ng contractor, merong abang sa taas ng ceiling. Kasi ano yun ang tawag no? Hardiplex ba tawag doon? Inaangat-angat lang na ganun. May nakaabang doon na cable, pwedeng magbaba ng access points ng cable, UTP cable. Pero niisip namin yun, kung doon pa lang sila magbubutas, dapat sana is sinama na sa plano yun. Though may plano sila nung network, nung data cable and telephone cable, ang concern ko naman doon na nakita is yung data cable nasa flooring. Data cable nasa flooring. So, logically, kung data cable mo is nasa flooring, nakalan yung mga PCs, tama? Ngayon, yung kasing setup ng network, correct me if I'm wrong, no? Is configurable sa access points sa Wi-Fi. Tama? Ngayon, kung ang data transmission mo is Cat6, they are using Cat6 kasi PoE, and yung access point mo is maganda naman, and I cannot Cisco, sabi natin Cisco na lang. Cisco yung access points mo. Yung switches mo, Cisco. Server mo, Cisco. Diba? Kung ako titingin, hindi mo na kailangan ng data cable. Bakit? Kasi doon pa lang sa access point, sa port niya, you can configure na yung kanyang IP address. Diba? Per laptop, per PC, set mo siya static IP addresses. Mas makakatipid ka. No? Kasi unless local lang yung system. But today, kung ako kasi titingin, meron naman tayong filtering sa IP addresses .
may filtering tayo sa server, sa switches, kahit naka siya, internet. For example, ang port mo is 1 to, ang sinet mong IP address is 10 to 50. So, yung 10 to 15 addresses na yon is allowed to enter your server, to enter your system. Ngayon, yung lalagpas sa 50, hindi na dapat pumasok. Or, yung address, yung user account, marami tayong filtering methods to enhance the security of our systems. Meron tayo sa switch, meron tayo sa system itself, meron tayong firewall, meron tayong server. I'm not a cybersecurity expert, but that's how I see, that's how my brain logically thinks. Mas nakatipid sana kung ang system is Wi-Fi connected, not data connected or wired. Kung ang concern naman natin is yung transmission, I think hindi rin eh. Kasi per room meron silang data cable. 4. Kung 4 na yon connected sa isang switch, so magkano yon? Pero kung isa lang na switch ang gagamitin mo, basta nakatipid ka sa cable. That's the logic. And the practice kasi today, no, kaya maraming masama ang loob ng mga ECE. Sa mga ganung infrastructure kasi, na dapat ECE ang nagde-design, nagsasign ng plan, is walang ECE sa plano. Ang nag-design lang nung plano is yung contractor signed by electrical engineer. Though anak ng electrical engineering, yung electronics and communication engineering, mas forte kasi ng ECE yung cabling. Hindi kasi katulad ng electrical na maglilinya ka lang. Hindi. When you say electronics, especially sa network and cabling, meron na kasing data ang dumadaan dyan. Hindi lang kuryente yan. May data nang dumadaan dyan. Ngayon, tingin ko overkill yung cabling nun eh. Tingin ko overkill. Yeah, I think overkill yun eh. Anyway, I don't know the reason why. So, meron silang dalawang server rack, isang tawag dito, 24U, tsaka isang malaki eh, parang fridge yung size. Nakalimutan ko yung mga terms nun, mga rack na yung server racks, na medyo overkill yung lagyan ng rack. Tapos may CCTV. And yung kasing contractor na naggumawa ng cabling, hindi sila ganun ka technical. Kumbaga, sabi sa kami na po gumawa, dito namin pinadaan, ganito, ganyan. Yun, hinanap namin plano. Sir, as-built lang yan eh. Kami na lang gumawa eh. Patingin na lang po kami ng as-built kasi pagka nag-network kayo ng ganyan at turn over nyo, syempre turn over nyo sa amin pag nagka-problema, hindi naman kayo ang hahabulin eh. If kung wala ng warranty. Syempre kami na po mag-troubleshoot ito, ganito, ganyan. So we need to have those kinds of plans. So in order for us to troubleshoot if there are problems sa operation ng hospital, especially sa CCTV, NVR, sa network. Yeah. So yun, that's part of how ICT works here. Ngayon, no? We're not into systems, we're not into troubleshooting, repair of computers, we're into ICT infrastructure na. No? So, hindi na siya ganun ka-basic. Ngayon, kung may magsasabi na basic lang, then come here. Yung mga nagsabing basic lang, yung ginagawa namin. Why not try to work with us? Especially work with me. Let us visit all those ICT projects and activities. And let me ask you some things.
about ICT. Mga ganun. So yun, just a short kwentuhan with you. Ngayon, pupunta ako ng health. Di kasi ako nakapunta ng health eh. So ngayon pala ako mag-start pumunta ng health to form to talk, to monitor closely, directly the systems of the CHO, no? And meron kami dumating ng immersions, 6 sila. Hindi ko pa sila ganun kakilala. Hindi ko din kabisado yung mga pangalan nila. Isa lang kilala ko si Lucky. Medyo swerte, pero sabi ko sa kanya, medyo minalas ka ako ng pinuntang opisina. Anyway, my activity today, networking ng treasurer, digital hub, and the CHRMO. Tatlo siya. I will be working with Sean, our ECE, and then closely monitoring the CHO. I will be working with Kenneth today. So, I think, hindi pa. Pause ko muna. Okay, continue. Chinek ko lang yung aking battery level. 9% na lang. Kaya pala 9% is naka-on pa rin yung data while I am talking. So yun. Yung sinasabi ko kanina, I'm not bragging how complicated ICT is. Na, yun nga, kinukwento kasi ng mga immersion. No choice daw sila, kaya sila nag-IT. Ibig sabihin ba nun, iniis mo nyo yung IT? Sabi ko sa kanila. Yun po ang sabi ng mga magulang namin, mag-IT na lang kami pag I don't know, yung kasi ang perception pa rin ng mga tao, no? ICT is just, the basic of the basics. But when you visit Metro Manila, Pampanga, Iligan, Cebu, no? Those HUCs, iba ang tingin nila sa ICT. Kung mag-grasp nila ng makaramiang LGU, especially yung Ilagan Isabela, and Iligan City, yan. Kung makita yung mga LGUs nila na yung ICT is working, iba yung improvement, iba yung growth nila. Why? Kasi they can closely monitor their income. Sa papaanong bagay. Kung magaling kang mag-focus kasi, iba yung mag-reflect na figure sa manual, sa ini-issue. Yun lang yun. Ayoko nang i-elaborate yun. Pero those working in the government can easily understand what I am saying, no? So maraming walang income sa kaban ng bayan, no? Yung income mo tataas. Unang-una 'yon. Pangalawa, data-driven governance, data-driven decision making. Paano naman 'yon? ICT again, no? If you have these figures, data, raw data, you can easily perform decision making out of those raw data. Paanong bagay naman 'yon? So sa data mo sa barangay ganito is wala silang water system. Sabi doon sa data mo. Then magpo-propose ka ng project for them. Hindi yung gawa ka ng water system dito sa lugar na to, for example. Pero upon checking, meron naman silang connection. Kaya pala naglagay ka lang ng water system doon is kasi maraming population, maraming botante. So self-serving projects na yon. How about those talaga nangangailangan nung water system? Mga ganun bagay. So data-driven, decision making, economic growth through business tax, income. Tapos ng income is yung sa data-driven decision making.
Ano ba yung concern namin? Database. Mayroon database, no? So, pag may database ka ng population, database ka ng income, database ka ng lahat ng database, you can easily tell that, yun nga, what projects to perform, what projects to execute, mga ganung bagay. So, aside from that, ICT, compliance sa ARTA, compliance sa COA, compliance sa mga national agencies, no? So those are some of the tawag dito, roles of the ICT. So aside from that, anyway, napaka laki, napakaluwang, no? So I encourage every LGUs to invest in the ICT, in the field of ICT. When we say ICT, not softcore ICT, yung encode lang. What I'm telling is invest in hardcore ICT. Paano ba yon? ICT infrastructure, unang-una. Pangalawa, ICT programs, software. Pangatlo, ICT PIPs. Kailangan natin ng ICT professionals and experts to execute those ICT projects. Hindi pwede yung naisip ng isang hindi IT expert. Kailangan natin ng ganito. Yung pala, self-serving. Paano? Bilhin natin yung system na ganito for 10M, for example. Tapos, kakausapin naman sabihin nung nag-propose, bibili namin yung system mo ng ganitong amount. Ikaw na bahala sa akin. Alam mo na yan. Na ganung bagay. So meron bang ganun na LGU? I don't know. Siguro. Naisip ko lang naman. Nagiging masama na naman ng LGUs pala sa mga ganun scenario. But anyway, hindi naman lahat ng LGU ganun. No? So again, yung mga ganun pero if the administration is anti-corruption and pro-development, ICT is for transparency. Paano? Ayun nga. In collection, transparent. Walang nawawalang resibo, walang nawawalang OR. And ano pa ba? Walang nawawalang resibo. Yun, transparency, efficiency, streamlining of bureaucracy, streamlining of processes, yun lang yun, and records, no? Tsaka efficient yung pagpapalakad ng papel. So I cannot elaborate more, no? Naalala ko, I have limitations din dito sa aking sinishare. Again, not all local government units have issues, no? Iba lang naman, no? Hindi ko naman nila lahat. But what I'm telling you po is, if you use ICT well, it can help LGUs to, have an economic growth. Mas mabilis yung kanilang growth and development, no? So marami pala akong gustong i-share na iba. Na ito kasing ibang mga bagitong empleyado rito sa City Hall. So again, ito na lang, i-share ko na rin lang. So umaga pa naman, mag-8 pa lang naman. Again, meron kasi ako nakitang bibili ng PC, desktop, no? Worth 80,000 yata yun, 70,000, I cannot remember. Nandiyan ko yung specs, meron silang HDD, meron silang SSD. Tapos, nandiyan ko yung specs. Parang, ba't ganito yung specs? Bakit? Hindi kayo magkakaroon ako ng bottleneck ito. Kung ganito yung storage niya, ganito yung CPU niya, ganito yung board niya, ganito yung RAM niya. So sabi nila, yan yung recommendation ng mga ICT sa amin, sa office nila. So meron kasi silang IT.
sa opisina nila, no? Ano yung kung sabihin ko ang office yun, na nag-request ng PC. Yung mga IT nila na yun, nag-OJT sa kanila and inabsorb nila after ng graduation. So, sige, ako, chinek ko. Upon checking, bakit ganito yung specs nito? Hindi dumaan sa amin. Hindi, wala nang problema sa akin kung dadaan sa amin o hindi. Ang concern ko lang, pagka nagka-problema, sa amin din naman lalapit. So, ang recommendation ko sana, lahat sana ng PC na re-request dadaan sa amin. Unang-una, ano lang office lang naman. Ba't ganun yung specs na kailangan nila? Kasi yung sa amin, yung ni-request namin sa City Health Office na 5 laptop, 30,000 lang yun. 30,000 pesos. Pero kung hindi naman sa mayabang ako, pero kung ibabangga ako dun sa specs na ginawa ng mga IT doon, hindi naman sa mayabang ako, pero lalausin yung tagsa 70,000 nila. Bakit? Hard disk drive ang ginagamit nilang storage na dapat sana NVMe na. Kaya nga merong NVMe kaya nga umuunti na bumibili ng HDD kasi una-una bulky. Yung mga laptop nga walang HDD 'Di ba? Tapos gagamit ka ng HDD sa desktop mo. Wrong. Very wrong. Mag-build ka ng PC, huwag ka nang gumamit ng HDD, NVMe ka na. Medyo mahal siya pero yung read and write niya napakabilis. 'Di ba? So, hi sa mga naiintindihan yung sinasabi ko. Na I'm not recommending HDD na for storage sa mga PCs. NVMe, yung ganyan lang kaliliit oh. Wala kasi sample. NVMe na 2.5 inches. 2.5 inches, ganyan kahaba. 2.5. Then, medyo makapal ng onte. Yung parang ruler. 'Di ba? Kaya nga may ganun, mas mabilis yun. Tapos HDD ka. Very wrong. Though yun is merong 500 gig and 1 terabyte. Meron na medyo mahal. Talaga mahal kasi you're paying for its performance. So, ayan. Medyo na lang ako. Triggered lang sa mga IT nila na kung mag-build ng PC is yun. Ganong Nope. Tapos, kasi yung na-experience namin, may mga ganong setup na hindi dumaan sa amin. Pag-deliver sa office na nag-procure, ayaw gumana. Medyo mabagal pa daw. i7 pero mabagal. Nang baka, hindi kasi pwedeng i7 yung CPU mo, pero yung storage mo is hard disk drive. Hindi siya compatible siya in such a way na gagana, pero hindi siya compatible sa bilis. Big wrong. And again, just to educate you, no? Iba ang CPU sa PC. Just to correct you, yung mga binibili natin is PC. Personal computer, desktop, yun ang tawag dyan. Hindi siya CPU. Yung CPU, yung maliit na square, that's the CPU. Pabili nga po ko ng CPU. Sabi ganon. CPU and processor is the same. CPU and PC is different terms, no? Yung mga nakaintindi ng mga IT, yung mga experts and pros, but hindi yung IT-IThan na nakagraduate lang dahil IT. Yung CPU is not the unit, the system unit, no. The CPU is just part of a system unit. Yun yung pinibili natin, desktop. Desktop is composed of CPU, RAM, storage, motherboard, drive, case, PSU. So, please, I'm telling you, medyo meron kasi ang HDHD. Itama na natin, we are buying PCs, we are not buying CPUs. Okay? We are not buying CPUs and processors lang. We are buying system units. So, meron din naman ako suggestion kung ayaw nila ng laptop. Bumili na lang kayo ng all-in-one. All-in-one PC, hindi nyo ma-chani-chani. Kasi yung desktop, pwede natin chani-chani yan eh. Paano? For example, bumili ka ng tag 80,000 na desktop. Kung IT ka, ang gagawin yan, babaklasin niya yan. Kukunin nyo yung mga parts, papalitan ng bago.
napapalitan niya ng luma. Ngayon, pag napalitan niya luma, magreklamo yan. Ma'am, mabagal. Kailangan natin bumili nito, ganyan. Yung mga ganun, hindi pwede sa akin yun. Kaya siguro hindi nila dinadaan din sa ICT division kasi makikita namin yung mga ganun senaryo eh. Kaya, I don't know kung bakit ayaw nilang idaan sa amin. Baka may mga ganung bagay nga. So aside from that, sige, pwede na siguro yun. Mag-alas 8 na, 10 minutes before 8, di pa rin naman makapag-in. So, kanina 18 minutes, ngayon is 14 minutes, so around 30 minutes na rin to. So again, thank you very much for watching this video. I'm Oscar, and this is Millennial Memo, personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. This video inspired by Mikey Reyes. Yung 2 videos ko is uploaded na sa YouTube, pero sa Spotify is not pa. No. Again, I have a Discord community. And di pa siya ganun ka-famous. Una-una, di pa rin naman ka-valuable itong mga videos na to. But time will come, that community will explode. Stay put. Stand by. Chill. Again, thank you very much for watching. I'm Oscar, and thank you very much.